tayo po ay magtutungo sa salita ng Diyos because here in CRCC, dito po sa Christ the Rock Covenant Church, we value the Word of God. We believe that the Bible is the Word of God, God's revelation to us. Dito niya po ipinapahayag ang kanyang sarili. Dito niya po pinapahayag ang kanyang kalooban. At tayo po ay magtutungo ngayon sa salita ng Diyos. Ang title po ng atin pong topic, Keep on Pressing Toward the Goal. Keep on pressing toward the goal. Ang ibig pong sabihin nito, huwag tayong susuko. Ituloy lamang natin ang laban, ituloy natin ang mithiin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo ngayon, sabihin mo sa kanya, kapatid, huwag kang susuko. Pero kung yan po ay kriminal, sabihin mo sa kanya, sumuko ka na. Nawa po ay wala pong kriminal dito, subalit kung meron man, tayo pong lahat ay kayang baguhin ng Panginoon. Amen? Hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili, pero ang Diyos ang may kakayanan na tayo ay baguhin. At tayo po ay pupunta sa aklat, sa salita ng Diyos, sa Philippians chapter 3, simula po nito ay sa talatang 12, Philippians chapter 3 verse 12. Napakaganda po ng aklat na ito. Ito po ay kasama sa tinatawag na prison's epistle. No, ito po ay isinulat ng Apostol Pablo nang siya po ay nakakulong. At ito po ay liham para sa mga mananampalataya, mga Kristiyano sa Philippi. Alam niyo po, ang church sa Philippi, ito po ay ipinanganak na kasama ang manifestation ng kapagyarihan ng Panginoon. Dito po nakulong si Apostle Paul at Silas. Siguro po natatandaan nyo, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, nakulong po dito si Apostle Paul at si Silas. Meron pong aliping babae ang kinakasihan ng espiritu ng demonyo at ang babae po na ito ay nakakapanghula. At ang espiritu na ito ay pinalayas ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo at ang babae po ay nakalaya. Subalit yung kanyang mga amo ay kumikita doon sa kanyang panghuhula. Kaya nung kanilang nalaman na sa pamamagitan ni Apostol Pablo nakalaya ang alipin na ito, gumawa sila ng paraan para maipakulong. Sila ay lumikha ng mga kasinungalingan para si Apostol Pablo at Silas ay makulong. At nang sila po ay nakakulong na, sa halip na sila po ay magreklamo, instead of murmuring and complaining, they began to worship the Lord. They began to sing songs of praises and worship to the Lord. Sila po ay umawit ng pagsamba. At habang sila ay umaawit, ay kumilos ang Panginoon ng kapangyarihan ng Diyos at nalaglag po yung mga kadena nila sa kanilang mga kamay at nagbukasan ang mga pintuan ng bilangguan. At yung pong tinatawag na jail guard, yung pong sundalo na bantay ng mga bilanggo, nagulat siya. Akala niya ay nakatakas ang mga bilanggo at siya po ay magpapakamatay na only to find out na ang mga bilanggo pala ay nandun pa. At binahagi ni Apostol Pablo ang mensahe ng magandang balita. Ang sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Ito po ay nangyari sa Philippi. Tingnan po natin ang aklat na ito sa chapter 3 verse 12. Now that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Praise God for His Word. Pwede ba palakpakan muli natin ang Panginoon? Wow, praise God for the opportunity to read His Word, to study His Word. Alam niyo po, may mga lugar na wala po silang pagkakataon, ang mga tao doon walang pagkakataon
na basahin at pag-aralan ng salita ng Diyos, but we have the freedom to express our worship and to read the Bible and to study the Word of God. So dito po ay pag-uusapan po natin, ang sabi po dito, huwag daw tayong susuko. Ipagpatuloy natin yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ipagpatuloy daw natin yung mithiin. Para bagang sinasabi dito, ipagpatuloy natin ang laban. Alam niyo po, tayo po ay nasa labanan. Pagbabasahin niyo po ang mga liham ni Apostol Pablo, pinapakita po ng isang Kristiyano ay parang nasa pakikipagbaka, pakikipaglaban, para pong nasa pakikipagtakbuhan, pakikipagkarera. At ang tinuturo po dito, wag daw po tayong susuko. Alam niyo po, meron pong mga pwedeng pumigil sa atin. Napakadami pong pwedeng pumigil sa atin. Pero ang pinaka-effective na pwedeng pumigil sa atin upang tuparin ang mithiin na nais ng Panginoon, hindi po ito manggagaling sa labas. Hindi po ito power coming from the outside. Hindi po ito problema, mabibigat, mga malalaking problema na galing sa labas ang magpapatigil talaga sa atin. Pero ito po, ang makakapigil po sa atin, ito po yung nanggagaling sa loob. Nung pong lumubog ang Titanic noong 1912, April 15 to be exact, dahil ito po ay bumangga sa isang iceberg, at nang lumubog po ang Titanic, inalam ng mga mananaliksik ano ba yung naging dahilan. At nung sila po ay nagtungo na sa ilalim ng dagat, nakaagaw sa kanilang atensyon ang mga nakita nilang mga ilang bote na buo pa at hindi sumabog. Samantalang nakakita sila ng napakaraming mga bagay na sumabog dahil sa pressure. Sa ilalim pala ng tubig, particularly sa ilalim ng dagat, habang ito ay lumalalim, lumalakas ang tinatawag na pressure. Kaya't merong sa ilalim ng dagat, merong lalim na hindi nakaya ng katawan ng tao. Dumudugo na ang ilong, hindi naman nag-i-English, dumudugo na ang tenga. Ang dahilan po niyan ay pressure. Pero nagtaka sila, itong mga pieces of bottles na ito ay hindi sumabog, and they found out na ito pala ay mga wine bottles. At nung kanila pinag-aralan, kaya pala hindi ito sumabog in spite of yung strong pressure sa ilalim ng tubig, ang naging dahilan pala ay napakataas ng pressure sa loob ng bote. That is why kinaya niya yung pressure from the outside because the pressure inside is stronger than the pressure outside. Hindi po tayo kayang pigilin ng mga bagay na manggagaling sa labas, gaano man ito kalaki, gaano man ito kalakas, kung merong strength inside. Amen. Alam nyo, ang meron palang kakayanan na makapigil sa atin to accomplish the purpose of God, to accomplish God-given goal in our lives. Hindi po yung puwersa sa labas, pero yung puwersa sa loob. At isa po na pag-uusapan po natin na pwedeng makapigil ay yung pong tinatawag na mindset. Na pag meron pala tayong tamang mindset, tamang pananaw, kahit na may mga pumipigil coming from the outside, mga external na mga bagay, mapapagtagumpayan pala natin. Pero meron palang mga maling mindset na ito yung pwedeng pumigil sa atin to fulfill God-given goal. So pag-usapan po natin, what can hinder you to keep going? Para mapigilan ka to fulfill God-given goal. Number 1, ang tawag ko po dito ay fulfilled mindset. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostle Paul sa verse 12, I do not claim that I have already succeeded or have already become perfect. Ito po ay nasa Good News Translation. Ang sabi ni Apostle Paul, I do not claim that I have already succeeded. Hindi pa ako nagtatagumpay.
Hindi pa ako ganap, hindi pa ako perfect. Ang ibig pong sabihin ng fulfilled mindset, may mga tao po kasi they thought they have already arrived. May mga tao po na merong acne. Tingnan mo nga yung katabi mo, may acne ba yan? Pastor, ano yung acne? Alam ko na yan. Syndrome. Acne. Alam ko na yan, syndrome. Ito po yung syndrome na iniisip niya, hindi, okay na ako. Alam ko na yan. Tapos na ako dyan. Sa verse 3, sa Philippians chapter 3, verse 13, ang sabi po ni Apostle Paul, the Living Bible Translation, "No, dear brothers, I am still not all I should be." Alam ni Apostle Paul na meron pa siyang room for growth, room for improvements. Alam niyo po, ang tao minsan kapag tumataas ang posisyon, dumadami ang edad, may mga pagkakataon iniisip niya, tapos na ako. Hinog na ako. May naririnig nga po akong ganun hinog na ako. Sa may mga training baka mo, hinog na ako. Mga anak ko na lang, hinog na ako. Ang problema po sa hinog, pag nahinog ka na, ang susunod na dyan ay mabubulok na. Tingnan mo nga yung katabi mo, hinog na ba yan? Pastor, tigyawat lang ang hinog. Hindi pa po tayo hinog. Amen. Marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Kaya nga po, tinitignan pa rin natin yung mithiin Nakatulad tayo ni Apostle Paul, hindi pa tayo ganap. Hindi pa talaga tayo nagtatagumpay. Yung nais ng Panginoon, hindi pa nagkakaroon ng tinatawag na kaganapan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pa perpekto. Maliban po kung perpekto ang pangalan niyan. Sabi ni Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Wow! Dapat pala ganyan natin tinitignan ng buhay. Na para bang ang buhay na meron ka ngayon lang. Walang kasiguraduhan ng bukas. Amen? Pero when it comes to learning, dapat pala palagian tayong natututo dapat. Dapat teachable ang atin pong puso. Noong 1882 po, meron pong breakthrough sa Japan. Meron pong isang martial arts na na-develop. At ang martial arts po nito ay kilala ngayon sa tawag na judo. Hindi ko po alam kung familiar kayo sa judo. Isa po siyang Japanese martial arts na siya po ay na-establish noong 1882 ni Jigoro Kano. Siya po ang founder ng judo. Judo is the art of throwing, using the power of your opponent against him. Yan po ang judo. Alam niyo po, ito pong si Jigoro Kano, nung siya po ay mamamatay na, tinipon niya yung kanyang pamilya, nung malapit na siyang mamatay, pati ang kanyang mga estudyante. At siya po ay nagbigay ng kanyang tagubilin. At isang binili niya, ang nais niya sa kanyang funeral, siya ay nakakimono. Kung kayo po ay familiar sa martial arts, ito po ang ginagamit nila kapag sila ay nag-iinsayo. At ang sabi ni Jigoro Kano, siya ay dapat nakakimono at nakasuot ng white belt. Nagulat po yung kanyang pamilya at mga estudyante dahil kung kayo po ay familiar sa martial arts, ang white belt, ito po ay nagsisimbolo na ang isang practitioner ay beginner. At nagtataka sila bakit ang gusto ni Jigoro Kano, ang kanyang isusuot na belt ay white belt, samantalang siya ay black belt. Naabot niya na yung pinakamataas. Alam niyo po, sa black belt, meron pang first degree, second degree, third degree, fourth degree. Nung kapanahunan ni Jigoro Kano, naabot niya ang pinakamataas when it comes to judo. Pero ang sabi niya, gusto niya na nakasuot sa kanya ang white belt dahil gusto niyang ipahiwatig
hanggang sa huling hininga, siya ay isang student. Siya ay isang learner. Dapat pala ganito ang ating attitude. Na habang tayo ay nabubuhay, tayo ay student. Tayo ay learner. Kung meron pong makakapigil for us to fulfill God-given goals in our lives, ito po yung tinatawag na fulfilled mindset. Yung feeling mo, tapos na. Okay ka na. Naabot mo na. Nandun ka na sa peak. Nagtagumpay ka na. Ang totoo po niyan, marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Amen? And the fact na buhay pa po tayo, meron pa pong misyon ang Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Number 2, ang tawag po dito ay failure mindset. Sabi po sa verse 13, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ang sabi po dito ni Apostle Paul, forgetting what is behind. Sabi po sa New Living Translation, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what is ahead. Alam niyo po, pagka tinignan natin ng tinignan, nag-focus po tayo sa ating mga nakaraan, lalong-lalo na po sa ating mga nakaraan na mga kabiguan, sa ating mga failures, hindi na tayo mahihirapan tayong makamove on. Alam niyo, kaya may mga dalaga na nabigo sa pag-ibig nung nakaraan, hindi na makamove on. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-move on ka na. We need to learn from our failures. Amen? Pero hindi po tayo dapat dyan nakafocus. Hindi po dyan sa mga failures na yan. Yan po mga kabiguan na yan ay pwedeng gamitin ng Panginoon para tayo po ay mas maging matibay, mas maging matatag, at mas maging matalino. Tinanong po si Thomas Edison, ang tanong sa kanya, anong masasabi mo na napakadami mong failures? Ang sinagot po ni Thomas Alva Edison, I haven't failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Marami palang mga tao na nakakapanghinayang, magtatagumpay na sana, kaya lang, dahil sa mga kabiguan, sila ay tumigil. Alam niyo po, bahagi ng tagumpay ang kabiguan. Walang nagtagumpay na hindi nabigo. Kung ayaw mong mabigo, ang ibig sabihin, ayaw mo ding magtagumpay. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, humanda ka sa kabiguan. Alam niyo po, ang buhay po ay parang pagsakay sa bisikleta. Sino po sa inyo, hindi ka marunong magbisikleta? Taas nga ang kamay. Konti lang. Karamihan po ay marunong magbisikleta. Para po dun sa mga hindi marunong magbisikleta, gusto nyo bang matuto? Kung gusto mong matutong magbisikleta, humanda kang sumemplang. Wala pong natutong magbike na hindi sumemplang. Wala akong nakita na sa unang pagkakataon na siya ay sumakay sa bisikleta, aba dire-diretso. Wala pong ganon. Babagsak at babagsak ka. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, babagsak ka rin. Pero dahil po sa pagbagsak na yan, tayo po ay pwedeng magtagumpay. Amen? Bahagi po yan ng buhay. Bahagi ng katagumpayan ng mga kabiguan. Sabi po ng pinakamagaling na basketball player sa lahat, sino po yan? Manny Pacquiao. Sabi po ni Michael Jordan, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed.
I failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Kaya daw siya nagtagumpay dahil siya ay nabigo. Huwag pong tayong papipigil dahil may mga kabiguan tayong nararanasan. Bagkus, habang dumadami ang kabiguan, let us learn from those mistakes at alam natin, sigurado tayo na tayo ay patungo na sa katagumpayan. Amen? Sabi po ni Donald Trump, kung kayo po ay nanonood ng The Apprentice, siya po ay kilala as one of the most successful real estate entrepreneur in the US. Ang sabi po niya, sometimes, by losing a battle, you find a new way to win the war. Natututo tayo dahil sa ating mga kabiguan. Hindi ito dapat ang pumigil sa atin. Alam niyo po ba, nilikha tayo ng Panginoon? Pag ikaw ay bumagsak, ang instinct mo ay tumayo ka agad. Hello? Kung may kakayanan ka, maliban na lang kung ikaw pagbagsak mo, na-fracture ka. Nakakita nga ako, na-fracture sa basketball, tumayo pa rin, naglakad pa rin Naoperahan na nga Di ba? Ang unang iisipin mo, pag ikaw bumagsak, tatayo ka kagad. Wala po akong nakitang dumulas. Pag dumulas, naku, nadulas na ako, ayoko na, dito na lang ako. Alam niyo po, meron po akong naranasan ko pong magtinda sa palengke. Kaya lang parang hindi po ako successful doon kasi yung pong mga dumaraan na mga mamimili, pag tinatawag ko, nagagalit sa akin. Nagtitinda po ako ng karne ng baboy, tinatawag ko sila. Baboy kayo! Baboy kayo! Mga baboy kayo dyan! Nagagalit po sa akin, ayaw nilang bumili. Alam niyo po, one time, nasa palengke, tumakbo po ako, nadulas ako, grabe! Ang daming tao noon, ang daming naman, nadulas po ako. Eto pa, lumusot pa ako doon sa stall. Grabe, bigla po akong lumabas doon, tumayo ako, ang daming nakatingin sa akin. Pero tumayo pa rin ako. Ang sabi ko sa kanila, kaya nyo yon? Ang tendency po natin, pag bumagsak tayo, tatayo tayo, amen. At meron po akong natutunan doon, madulas ang sahig sa palengke. Huwag kang tatakbo. Maglakad ka lang ng dahan-dahan. We need to learn from our mistakes. Ito po yung pwedeng pumigil sa atin, yung pong tinatawag na failure mindset. No, natatakot na tayong mabigo, natatakot tayong mag-fail. Dapat po tanggapin natin na yan po ay bahagi ng ating buhay, bahagi ng tagumpay. Number 3, ang tawag po dito ay fair is enough mindset. Sabi ni Apostle Paul sa verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi niya dito, I press on toward the goal to win. Alam niyo, ang layunin niya magtagumpay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, ang sabi pa dito ni Apostol Pablo, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Na kung tayo daw ay tatakbo, kasi nasa takbuhin tayo, kung tayo daw ay tatakbo, dapat daw tumatakbo tayo para tayo ay magtagumpay. May mga tumatakbo po, na tumatakbo sila just for the sake of running. Wala, libangan lang to. Pero may tumatakbo dahil lumalaban sila sa competition and they want to win. Alam niyo po ba na may mga Kristiyanong nagpupunta sa church for the sake of going to church? Bakit ka nagpupunta? Wala, nakasanayan ko na to. Talagang ritual na to sa buhay ko. Tradisyon ko na to. Pumunta sa church, linggo-linggo. Eto lang, basta papunta-punta lang. Paupo-upo lang pag may time. Pero alam niyo po ba na may mga Kristiyano na nagpupunta sa church to win? May nagpupunta sa church para magtagumpay, para matupad nila yung layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam nyo, iba ang itsura ng taong tumatakbo-takbo lang at dun sa gustong manalo, magtagumpay. Iba din ang itsura ng Kristiyanong nagpupunta sa church dahil gustong magtagumpay. Tignan mo ang mukha ng katabi mo ngayon. Iba itsura niyan. Iba ang itsura ng gustong magtagumpay. A life of mediocrity
will lead you not to succeed, but just to survive. Dapat po hindi po ganito yung hangarin natin. But what will keep you from pressing on? Ano po yung magtutulak sa atin para tayo ay hindi sumuko at tayo ay magpatuloy? Number 1, the passion. Napakahalaga po na ang isang tao, we are passionate. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26, therefore I do not run like man running aimlessly. Alam niyo yung tumatakbo, walang pinatutunguhan, walang direksyon. At ang sabi niya dito, I do not run, I do not fight like a man beating the air. Alam niyo, makikita niyo dito, ramdam dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26, yung passion na meron si Apostle Paul. Alam niyo, pag nawalan ka na ng passion, hindi ka na magpapatuloy. Hello? Alam niyo, yung mga nagtatrabaho po, yung mga empleyado na nawala na yung passion at pumapasok ka sa trabaho mo every day, 5 times every week, 6 times every week, you will drag yourself. Pagdating ng Lunes, naku, Lunes na naman. Pag Biyernes na, wow, buti na lang, Biyernes na. Ano nyo kung ano nawala? Nawala yung passion. Pero paano tayo magkakaroon ng passion? Una, we need to have vision. Ito pala ang nagbibigay ng passion. Pag ikaw may pangitain, pag ikaw may pangarap, alam niyo yung mga taong may pangarap, grabe yan, passionate. Nakikita niyo po yung mga manlalaro na ang kanilang dream, ang kanilang goal is to become a champion. Iba ang passion yan. Amen. Pag sinabing ang isang tao passionate, excited yan. Sino po dito? Excited kang pumunta sa church. Yung you are looking forward na sana Sunday na. Grabe, ano pa? Monday pa lang. Gusto ko Sunday na. Why? Kasi you are so passionate. Alam mo, may mga nakalaan, may mabubuting bagay si Lord para sa'yo. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang may passion? Ha? O baka passion na yan? Vision! At ito po ay nagmumula sa Panginoon. Anong pangarap mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, ano bang pangarap mo? Baka hindi na po yan nangangarap. Nananaginip na lang. If you want to have passion, you need to have vision. Number 2, you need to be with passionate people. Because passion is contagious. Guys, pag ikaw nakatabi ka, napasama ka sa mga passionate na people, kahit ikaw minsan wala ka ng passion, pag nakatabi maya, unti-unti yan. Subukan mo yung ikaw, tamad na tamad ka, tapos nagpunta ka ng gym, pagkatapos nakakita ka doon ng mga nagwo-workout, yung habang sumisigaw pa, ikaw kahit tinatamad ka, pag nandun ka na, mapapagaya ka na. Ano? Amen? Kapag ikaw mahilig ka sa basketball, pero may time parang tamad na tamad ka, napasama ka doon sa mga talaga? No? Yung basketball, talagang passion nila, makikita mo contagious. Be with passionate people. Sino ba ang lagi mong kasama? Next is results. This will give you passion. Alam nyo, ikaw na-excite ka. Alam nyo po, meron tayong basketball league ngayon ongoing sa CRCC. Nakikita ko yung mga basketball player, pag nakashoot, grabe. Nung isang huling laro po, nakita ko si Jepoy nakashoot, pag-shoot ni Jepoy. 2 segundo pa lang, nandun sa kabila. Bakit? Excited. Pero nasubukan nyo na ba kahit gaano kagaling na player, may mga araw na meron kang pangit na laro. Hindi ka makashoot, di ba? Parang disappointed ka, wala kang gana. Bakit? Kasi walang resulta. Pero yung nakakashoot, yung nananalo, yung may mga victories, even small victories, it will excite you. Amen? It will give you passion. Napakahalaga po ng passion. Number 2, the preparation. Kahit na meron kang passion, if you are not prepared, passion is not enough. Sabi ni Apostle Paul sa verse 25 ng 1 Corinthians chapter 9, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.
Napakahalaga po pala nung preparation. Napakahalaga pala nung training. Kahit passionate ka, kahit excited ka, pero hindi ka handa, hindi mo pa rin mapufulfill ang purpose ni God. And praise God, dito po sa CRCC, because we are implementing the G12 vision, meron tayong mga training na dapat po bawat mananampalataya, bawat members ng CRCC, dapat po dumadaan tayo dito sa process na ito. Dapat po nadidevelop itong mga skills na ito, itong mga basic training skills na ito sa buhay natin. Ano po ito? Number 1, devotion with notebook. Basic skills po ito. Number 2, soul winning with consolidation. Number 3, how to open a cell. Number 4, how to multiply your cell. Number 5, how to complete your team of 12. Ito po mga basic skills, mga basic trainings na dapat po nadadaanan ng bawat mananampalataya yung process po na ito. Hindi lamang po preparation ng mga basic skills, but we also need to prepare the spiritual atmosphere. Paano po natin ito ginagawa? Ito po yung napakahalaga. May mga nauulit po dito dahil ganun siya kahalaga. Devotional life, prayer life, holy life, generous life, submissive and obedient life. Ito po yung nagsiset ng positive spiritual atmosphere sa isang Christian. So what will keep you from pressing on? The passion, the preparation, and pinakahuli, number 3, the prize. Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25, ang sabi po dyan, but we do it to get a crown that will last forever. This will keep us pressing on. Ano po itong mga ito? Pag ikaw meron kang passion, pag ikaw meron kang tamang preparation at alam mo na a time will come, you will be rewarded. At yung reward na ibibigay ng Panginoon, this is not temporary, but eternal. Merong eternal reward. Amen? Minsan may nagtanong po sa akin na kabataan, and sabi niya, Pastor, what is the difference between successful and significant life? Ang successful life, pwede kang maging successful sa iyong mga craft. Pwede kang maging successful basketball player, pero pwede kang maging successful businessman, pwede kang maging successful employee, pwede kang maging successful. Pero pag sinabi po nating significant, ang ibig sabihin nito, merong eternal value ang iyong ginagawa. Kasi pwede kang maging successful, pero hindi naman significant ang buhay mo. Sana po hangarin natin na maging successful at maging significant din ang buhay natin at the same time. Amen? But we need to keep on pressing toward the goal. Let us pray.